mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senator. Nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan Yan. yung June 4, 2026. Kapal na mukha nyo. Sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Ayun. Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti ng lilitaw. Napakatinik ho talaga nitong si Senator Rodante Marcoleta. Mantakin nyo, naisip pa ho niya yun. Kung inyong matatandaan, nung nag-walk out yung Maleta Gang, naiwan si Tuta Soto, kinwestiyon niya ang quorum, nag-adjourn ho sila kasi 12 na lang. Plus itong si Tuta Soto. Tama, mali? Walang quorum. So yung gusto nilang debate para baguhin ang rule sa Senado, hindi natuloy. Kasi nga, 12 na lang sila. Walang quorum. Tapos, ngayon ho, 11 sila, pumasok itong si Escudero sa plenaryo, bigla-bigla meron silang quorum. Hindi ho ba hindi, tanongin ho natin. Hindi ho natin kailangan maging political analyst, political scientist, abogado, kahit ho yung mga hindi ko naman siya minamalit, nagtitinda ng tao sa kalsada, maiintindihan ho na nung sila nag-walk out yung Maleta Gang, si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, di ba? Kinwestiyon ni Tuta Soto, dahil 12 na lang sila, walang quorum, nag-adjourn sila. Walang quorum, 12 lang eh. Pero nung sila, 11, pumasok si Chis Escudero, bigla may quorum. Di ba? May magic. Magic ho yun ha. Nung sila 12, walang quorum. Pero nung sila 12, may quorum. Palakpakan natin. Simple. O dahil magtatag-ulan na ho ngayong mga panahon na to, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Dahil magtatag-ulan na ho, eto, meron ng pagpapasalamat itong mga residente kung saan man bahagi ng Pilipinas to. Meron ho silang talaga namang matinding pagpapasalamat sa DPWH. Eto, panoorin ho natin ang video. Ang ganda, galing ng paggagawa ng DPWH. Kudos. Ito yung mga proyekto na kailangan ho natin ngayon sa ating bansa. Yan, Maraming salamat po sa DPWH. Yan, pasalamat ka. Po itong Grabe. ninyo. Laki ng kanal sa gitna ng daan. Palakpakan natin DPWH. Ang galing naman pagkagawa. Kikita nyo yung kalsada. Itong kalsada. Ito kalsada, di ba? Ang ganda pa ng kalsada. Dahil para makagawa ng pagkakapirahan, dahil nga mababa yung kalsada, siguro malaking trabaho kung huhukayin pa. I-excavate pa yung gilid, itong magiging drainage na yan. Ang ginawa nila, papatungan na lang nila. Ito magandang kalsada, walang lubak, maayos. Tuloy natin. Yung tubig nasa gitna. Ang ganda ng kalsada, maganda yung kalsada. Hindi na lang may mga ganitong project. Sana marami pa yung mga ganitong project. Kawawa Pilipino. Ang tax ng ina mo. Para doon sa yung kumakanta, tax ng ina mo, bantayan mo. Ayun bantayan mo. Mag-swimming ka dito, walang hiya ka. Yung ginawang sidewalk. Yung kanal. Bastos din tong si Sir eh. Yung kanal daw, lagot ka Sir, lagot ka. Papahanap ka ni Vince Dizon yan. Tapos yung kalsada, nandyan yung tubig. Yan, isa pa yan Sir, hindi kalsada yan. Mali yan, mali. Yung maayos na kalsada dapat gawin. Di ba out of this world yung kanilang mga estratehiya? Kung paano nanakawan ng kabanan sa bayan, gawin natin sapa yung gitna ng kalsada. Tapos itaas natin yung drainage para pumasok doon yung tubig. Lalango yung tubig pataas. Hindi, estratehiya nila dyan. Yan, ganyan yan. Tapos itataas nila yung kalsada. Ipapatag nila dito sa na to. Mantakin nyo naman gaano karaming, alam nga naman papatungan ng lupa itong kalsada na to. Hindi pwedeng patungan ng lupa. Bakit? Compacted na yung simento niyan . So dapat ipapatong na lang dyan simento. Isipin nyo gaano kakapal na simento ang ipapatong nila dito para habulin na medyo mataas sa daan itong drainage na to para yung tubig pumasok dito sa drainage. Di ba? Yan yung drainage . Isipin nyo kung gaano kakapal na simento after few years, papatungan. Second floor na yung daan natin. Pamira.
Iba na, high-tech na kayo yung DPWH kasi. High-tech, galing. Kasi nilang mapuno to pre bago mapunta sa Para hindi mag-overflow, no? Ang galing. Ang galing. DPWH, kudos, palakpakan natin, DPWH. Sa dante, ang ganda nito. Ito yung mga dapat na proyekto. Sa Tarlac dapat. Joke lang. Idol ko yan si Jean Dante. Mahal na mahal natin yung senador na yan. Isa sa ating ano yan, kumbaga talagang sinusubaybayan. Solid kasi. Yung boto, pangangampanya ng bawat isang Pilipino dito sa PH Update, mga kababayan nating OFW, especially yan, sila talagang kumarga dito kay Sen Dante, yung mga OFW. Tayo, isa lang naman boto natin dito. Ano lang tayo dito, kumbaga, isa lang tayo sa mga mensahero ni Sen Dante. At kung hindi rin lang magaling yan, walang napatunayan, kahit anong pagpupromote ng mga channel, itong mga OFW, mga ordinaryong Pilipino, wala pa rin boboto sa kanya. Kaya, ang kailangan natin pasalamatan dito, yung mga nagsakripisyong OFW at yung pinakitang husay ni Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin, yan eh. Di ba? Wala na siya. Pumapalya ka. Oh. Pang ganitong project. Sana. DPWH, no? Oh, galing oh. Yung budget ba nila dito? Ang galing nung tricycle nasa gitna ng sapa. Ang galing. Out of this world. Yung tubig lalangoy pataas. Magkano yung budget, Brad? Magkano? Nandyan yan eh. 23 million. 23 Ang million pala. high-tech. High-tech. Tapos, target, walang target date. Walang target Ayan. completion date. Ano yan, Oh. fill in the blanks. 23 million ho yan, mga kababayan. Galing yun, no? Na-amaze lang ako sa yung technological advancement ng Pilipino pagdating sa pagnanakaw ng pera. Technology ho yan. Diba? Kaso yung technology, hindi para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Technology ko para paano mantakin sino makakaisip. Taasan natin yung kanal, yung drainage, para habulin natin yung sinong to tractor na to? Kung nagmumura lang ako, pinaulanan na kita ng mura, walang hiya ka. Sira ulo ka ba? Ba't di mo muna binagbag yan? Para mas malaki yung kita mo. Let's go. Hindi, parang wala ka sa tamang kaisipan. Kasi paano yan? Yung mga bahay sa gilid, hahabulin na naman nila yung kalsada niyan. Mali. Dapat yung kalsada, siya parang, kasi sa ibang bansa, pagka yung mga kalsada, medyo nakaganyan sa daan. Yung tipong, yung tubig papunta sa gilid. Yung mga bahay, sila yung mataas. Diba? Mataas na yan eh. Ngayon, ang mangyayari dyan, lahat ng bahay sa gilid ng na yan, hahabulin nila yung daan para yung tubig ulan o kung kasi wala naman tayong magandang tamang drainage system sa mga bahay natin, di ba? O saan pupunta yan? O mai-stack naman, malulubog naman yung mga bahay nila dahil nga tinaas nila yung kalsada. Usually kasi yung mga drainage system nila dahil mababa yung kalsada, doon yung bagsak eh. Pero mali yun. Pero meron kasing tamang draining system. Hindi naman tayo mga first world country. Di ba? Kaya hanggat maaari, kung sino na yung pera, yung pamahalaan na may pera, sila na yung mag-adjust doon sa kasalukuyang pagkagawa ng mga bahay. Ano mangyayari dyan? Sa pupunta yung tubig ng mga kabahayan. Hindi naman pwedeng lumangoy din yung tubig paakyat dito. Di ba? Ang pagkakaalam ko, ang paggawa ng tamang kalsada, sira yung existing na kalsada, hindi gumagana yung drainage system, hukayin sa gilid. Siguro tinaman ditong walang yung 21 million na kontraktor na to. Ang ikli lang ng daan, 21 million daw. Technological advancement para kung paano magnakaw ng pera. Ano na Pedro Garavada? Yung papatanong ko lang, may pag-asa pa ba? Senator Rodante Marcoleta. Limutan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon at sa lahat po ng mga kababayan natin saan magdako kayo ng daigdig naroroon. Ang word for the day ay katotohanan. Katotohanan. Truth. Truth. Yes po. Mhm. Kasi meron pa bang ibang salita bukod sa katotohanan? Wala na po. Pero naiintindihan nating lahat yun. Yes po naman. Oo. Kapag ang isang tao o isang grupo ng tao, lalong-lalo na ang lipunan, ay nawala na sa katotohanan, mahirap na mangyari sa isang
bansa yun, Jen. Wala ho. Kabalintunaan ang mangyayari. Yun lamang isang tao lang o isang grupo ng tao na hindi na pinamumugaran ng katotohanan, malaking problema na yun. Tayo po, ho. Paano kaya kung buong lipunan na, Problemang malaki yan, Sen. isang pamayanan, isang komunidad, hanggang sa ito ay lumawak na sa buong lipunan, hindi na tayo mapapalagay nun dyan eh. Ninakawan ng katotohanan. Ano? Palagay ko wala nang direksyon siguro ang pamahalaan sapagkat ang bawat pamamahala ng gobyerno dyan ay palaging nakasalig sa katotohanan. Yes di po ba? naman. Ngayon, tinatanong mo kanina, bakit naman pumayag kayo na hindi makasipot sa loob ng 3 araw? Oo, yun ang ginagamit na laban sa inyo. Oo, nakalimutan nila nung sila'y mag-walkout dyan, Opo. noong May 26, 2026. Ito yung mga petsa na hindi na pwedeng kalimutan sa kasaysayan natin nakatala dyan. na po sa kasaysayan ng Senado, Sen. Nangyari noon sa panahon ni Abilino Cuenco, 1949 ito dyan, naulit sa ating panahon, 2026. So, 1949, Oho. 2026, Naulit ng 2026. mga ilang panahon yun, mahigit ano yun, mga 80 years na yun siguro dyan. Opo. Wala pa naman siguro. Umid kumulang po. Humigit kumulang 8 years ang pagitan. 8 years, grabe ang tagal. Hindi pala po pwede kasi 3 araw yung sa kanila yan. Hindi, mali yun. Nakalimutan ko. Meron akong iniisip kasi. Sa akin palagay ngayon lang nangyari muna eh. Na ngayon lang ginamit yun eh. Ito yung walkout? Oh, yung walkout eh. Okay. Ewan ko, baka nangyari na sa ibang pagkakataon. Pero sa aking pagkakaalam, ngayon lang nangyari yung walkout. Kasi yung 1949, may tension din, no? Pero wala nag-walkout ata nun, Sen. Hindi, nag-walkout. Opo. Pero yun lamang ang gusto ko sabihin, nag-walkout. Nag-walkout. Na nangyari, kasi mamaya sabihin natin yun namang hindi kami dumating ng 3 araw. 3 araw, opo. Yung walkout, mga kababayan, pwede nating ikumpara noong 1949. Oho. Okay? Kasi noong 10 din ang nag-walkout. Ganun po. Oo, Sa 10 history, yun. 19 po. Historically, may kapareho eh. Opo. Kaya alam ko, baka alam na nila yung Abilino, kaya nila ginawa yun eh. Ganun po. Yung Abilino kasi dyan, kailangan may kwento lang natin kahit konti lang. Opo, 77 years ago Ang pa pala. presidente ng Senado noon, 1949, ay si Senator Abilino. Okay. Kaya lang, merong titindig si Senador Lorenzo Tañada yata yun dyan, kung tama yung Yung matandang Lorenzo Tañada, Oo. opo. Meron silang pinoformulate na aksyon against the Senate President na di umano ay may connection sa corruption. Oho. Medyo naulinigan kagad ni Ni ng Abilino. Senate President, Abilino. Oho. So bago pa mag-umpisa, binang niya na yung gavel. gavel, oo. Gavel. Sabi niya, the session is adjourned, sabi niya. Na-adjourn ka agad, oho. Nag-walk. Pagkatapos yung 10 kasama siya, nag-walk out. Oho. Nag-walk out. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, hindi ninyo kayang i-terminate yung legally assembled quorum sa magitan ng pag-walk out ninyo. Oho. Okay? Dahil yung na-establish na quorum, nandun na kayo nung umpisa eh. Kaya yun ang quorum. Naulit lang ngayon, ginamit nila yun siguro, 10 din ang nag-walkout. Nakukuha mo ngayon, ha? Baka Nakukuha mo. ginaya talaga nila pala, no? Kaya lang mali sila, dahil wala namang nawala sa amin. Oo nga. Si Senator Bato, hindi naman nila nadala sa The Hague. Opo. Ngayon, mapapansin mo, kaya ganun na lang ang kanilang pagsasakit na makuha si Senator Bato. Oho, makulong. Para sa ganun, noong May 26, talagang akmang-akma ang Abilino versus Cuenco. Kasi kung matadala sa The Hague, Wala sa jurisdiction. 23 lang ang Sana ngayon ay nasusubaybayan ng mga kababayan natin. Yun pala. Balikan mo ngayon kung bakit ganun na lang ang pagsisikap at pagsasagit na mahuli si Senator Senator Bato. Bato. Una, para hindi kami makakuha ng 13. Opo. Para sa ganun makuha namin ang liderato. Pangalawa, ay para sa ganon, makasiguro sila na kung ano man ang mangyari sa susunod na mga araw, si Senator Bato wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Ayun, so talaga palang ang kasama sa plano pala talaga. Baka akala ninyo,
Hindi namin alam. Hindi namin alam yan. O ngayon, balikan natin. Ang tanong mo kanina, ulitin mo nga. Eh, bakit daw ho? Kasi naman nauna kayong nag-adjourn ng 3 araw bago absent kayo. Hindi ba nung, Binoykot nyo raw eh. hindi ba nung nag-walkout sila, sabi nila, hindi walkout yun. Oo. It was a legislative strategy. Strategy. Tuwan-tuwa nga sila doon eh. Oo. Naisahan daw nila kayo doon eh. Naisan daw kami. Oho. O yun akala nyo. O nung nag-walkout sila, kami naman, sila sabi nila nag-boycott daw kami. O yun na nga, oo. Diyan hindi kami nag-boycott. Oho. Bakit wala kami? O bakit nga po? Wala, 3 araw po eh. O ginamit lang namin ang nakasad sa Section 6, Article 6, Section 16, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Aha. Ano po nakalagay, Sen? O, basahin natin. Sige po. Neither house during sessions of the Congress, Oho. Neither house, oo. either Senate Or, or the House of Representatives, Opo. bawat isa sa inyo, sabi niya, Okay, oho. shall, Okay. without consent of the other, adjourn for more than 3 days, Oho. nor any other place than that which the 2 houses should be sitting. Oh, itagalog mo. Oho. Walang isa sa inyong dalawa nang walang consent yung isa Oo. ang Mag-a-adjourn. mag-adjourn Oo. ng higit sa 3 araw. Ginawa ba namin nag-adjourn ng higit sa 3 araw? Hindi po, eksaktong 3 araw. O eksaktong 3 araw. Anong ginawa namin? Ginagamit lang namin ang nakasaad sa Saligang Batas as a legislative strategy. Alam mo kung bakit? Opo. Kung nandun kami noong June 1, June 2 o June 3, nakuha nila kagad ang mga committees na ilugso nila si Alan Peter Cayetano as Senator. Nakuha nila yung Blue Ribbon, hindi na natuloy yung June 4. Ayun pala talaga ang target nila. Kaya ang sabi ko, Jen, ang pinakamahalagang salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Ayaw nilang matuloy ng kahit sa anong paraan Yan. yung June 4. Oh, at least malinaw na ho ngayon mga kababayan kung ano nga ba talaga ang gusto mangyari ng maletagang. Sa lahat ng galaw nila, ayaw lang ho nilang matuloy yung hearing ng Blue Ribbon. Yarin lamang nagkabulgaran na. Nagkalaharan na ng mga bala. O eto ngayon dahil daw hindi lihitimo yon, sa Monday, magkikita-kita ho tayo ulit. Yun daw ang kanila. Lihitimo daw ho yung kanila. Tingnan natin. Walang problema. Lihitimo, hindi lihitimo. Ang maganda rito, ipapatawag nyo na sila. Magtanong kayo, tanongin nyo, kumprontahin nyo. Tingnan natin. Si Senator Loren Legarda, palangalanan nyo. Senator Joel Villanueva, pangalanan nyo. Ngayon pala, kung lahat kayo dinilibera ng pera, ba't itong si Jinggoy at itong si Bong Revilla nakakulong? Hindi naman sila wala yung pangalan nila doon. May problema. Malaki ho. Ngayon, ipagpalagay na natin, pinangalanan kayo. Naniniwala ba siyang bayan ng Pilipino na kayong mastermind? Swerte nga kayo eh. Alam na siyang bayan ng Pilipino na tumanggap kayo. Pero alam din na siyang bayan ng Pilipino na hindi kayo ang mastermind. Kasama lang kayo dito sa bulok na sistema na to. Talagang enjoy kayo dito sa bulok na sistema na to. Yeah? 2026 Kapal na mukha nyo. sapagkat marami ng katotohanan ang lalabas doon. Ay, Hindi pa yung ganap, ngunit malaking bagay sa tinatawag nating katotohanan ang unti-unti nang lilitaw. So kung ang nangyari pala, Sen, hindi mo nila makuha ang Senate President, magdideklara sila ng all committee chairmans vacant, makukuha nila ang Blue Ribbon Committee. Isa lang ang dumating sa amin doon, makukuha na nila eh. yun Hindi, pala. isa lang ang dumating sa amin, mailulugso na nila si Alan Peter. Kasi 13 eh. Opo. Naalala mo, 12 sila dahil dumating na nga yung isa sa kanila. Nawala na isa sa amin, di ba? Opo, Dumalo na doon sa kabila eh. Doon sa 13, doon sa June 3 na dumating June yun. 3, opo, Doon sa sa June 3. dati, naninimbang pa siya eh. June 1, June 2. ganun ba? Pero, Ganun ba? dahil alam na namin yun, kahit hindi dumating si Senator Cheese, kahit ako lang ang dumating doon, dahil 12 sila, magiging 13, di ba? Oo nga po. Dahil ang kailangan natin, alalahanin mo, dinidiscuss natin, the magic word is 13. 13 na po. So, isa man lang sa amin ang dumating doon. Isa ba sa Ako? grupo ninyo? O si Sino man? Senador Bongo, Oho. si Senador Robin, lahat ng kasama ko, isa man lang ang dumating doon. Tapos kami. Ang pinaka-importante ron,
yung Blue Ribbon Committee, makukuha nila, kagaya ng ginawa nila ngayon, Aha. na nagkunwa silang nakuha na nila kahit 12 lang sila. Oho. Kasi At bigla na siyang naglagay na siya na raw ang BRC chairman ngayon at siya raw ay gagawa na ng pagdinig sa Lunes. Sa Lunes. Ewan ko anong klaseng pagdinig ang gagawin ng isang illegal na chairman at illegal na pag-take over ng komite. Kasi kung magiging 13, magkakaroon ng quorum eh. Magkakaroon ng quorum. Oo, tapos kung siyempre, kasi boboto sa kanila, mas marami, talo nga kayo kahit na meron lang isang, oo nga, At meron pa akong naulinigan at palagay ko tama yon. Ginaganyak si Senate President Alan Oo. na kung gusto mo kasi yung i-open mo lang, yung nakaupo ka lang doon. Pagkatapos umalis ka na. Mag-open lang ng session, oo. O, di pang 13 siya. Oo nga, no. So, akala ba nila hindi namin alam ang kanilang gagawin? Oo nga, no. Kaya yung strategy na yon, na alam ko, yung sumulat sa saligang batas, nahulaan niya na noong June 3, 2026, maaari namin gamitin. Isipin mo yung saligang batas, kung sino man ang may kagagawan nitong Article 6, Section 16, Paragraph 5, napursin niya na in 1987, nagagamitin namin, na cover ito, constitutional cover, para lang yung katotohanan ay matuloy noong June 4. Parang propesiya pala. O ngayon siguro naintindihin mo na, Jen. Ngayon ko naunawa na, oo nga, no. Kaya mga kababayan, ako po'y nagpapasalamat kung sino man po yung Ang may akda niya. kasama noong 1987 Constitutional Commission, kung paano po niya naisip yung 3 araw Na magagamit pala ngayon, ano? na magagamit namin po, mga ilang taon ang dadaan, dekada po ang dadaan, magagamit pala namin constitutional cover. Nako. Pero yung pag-walkout po ba nasa Constitution? Tanungin mo nga ako. Nasa Constitution po ba yung pag-walk out? Wala. Wala mo ba? Humanap sila, basahin nila yung Constitution. Kung yung pag-walkout ay pinapayagan ng saligang batas. Yung 3 araw na hindi niya pagdalo. Na pinayagan. Ulitin ko po, sige. mga kababayan nakikinig. Oo. Article 6, Section 16, Paragraph 5. Kung sino man po yung sumulat noon. 1987 ito, Jen. Opo, 1970 Constitution na. 2026 na tayo. Opo. Ilang taon yon? Pakikumpute. Mathematician, cameraman. Yan, may hawak na, no? Ilang taon na yon? 1987. Kahina nitong mga 2026 mathematician minus natin. 1987. Ilan? 39 years na po. Tama ba? Isipin mo, sinong makapagsasabi na yung taong kinasangkapan ng tadhana 39 years ago, nakita niya na dahil sa pangangailangan na mabunyag ang katotohanan, pwede naming gamitin itong isinulat nila na bahaging ito ng saligang batas. Parang paunang ano ho, no? Parang ibinigay sa amin ito eh. Kasi ang sinasabi nila, Sen, dapat na po in-advise nyo ang lower, lower chamber. Basta ang sinasabi ko sa iyo, meron kaming constitutional cover. Ang sinabi niya, bawal sino man sa inyong dalawa nang hindi kayo nagko-consent sa isa't isa na magpasya kayong mag-adjourn ng more than 3 days. 3 days lang ginawa. 3 days lang ang ginawa namin eh. June 1, June 2, June 3, 2026. Yan, hindi ba? Ibig sabihin, legal ho yung ginawa nila. Wala silang ika nga kung ano po mang katamaran na ano. Kumbaga yun na pala yun. Nasa saligang batas ho pala yun. Pwede, legal yung ginawa nila na yun. Pambihira. Hindi nila nabasa. Nabasa lang nila, Abilino ko decision. Yan ang alamin nyo. Pero yung sumulat nito o kinasangkapan ng tadhana na sulatin ang bahaging ito ng saligang batas ay isang anghel. May propesiya siya na Di ba? Opo. Sino makakapagsabi na 39 years later, sabi nung gumawa nito, magagamit yan. Magagamit yan. Nga, no? Nung mga taong talagang ang gusto nila ay magsiwalat ng katotohanan. Magagamit yan sapagkat kung hindi nila gagamitin yan, lilikutin at lilikutin kagaya nga ng ginawa nilang panlilikot. Kahit 12 na lang. Kahit 12 lang. Sinubukan nilang kunin ang Blue Ribbon Committee. At kamuntik na nga hindi natuloy. Akalain mong merong dumating na secretary doon
haharangin pa yung pagdating ng 18 ex-soldiers ng ating bansa Aha. na nung araw na yun ay tinawag, inimbita para sila ay magpahayag nung kanilang dating na ginawa na hindi pa nakarecord Aha. sa aming komite. Kinasangkapan nila pati Blue Ribbon Committee, wala silang pinapasok. Isip-isipin mo, Pati staff, lahat eh. ng gagamitin namin. Aha. Lahat ng Pati gagamitin. mga stenographer, pati mga tao. Wala, kami-kami na lang, mga staff namin, para lamang mahayag ang ilang bahagi ng katotohanan na matagal na pong hinihintay ng mga kababayan natin. Hindi ko po alam kung matutuloy pa yung mga susunod namin pagdinig sapagkat nagtatangkanan nila na pigilan kami dahil hindi raw po kami ang legitimately na may hawak na po ng poder ng kapangyarihan sa Senado. Aha. Kasi yun ang pinalulutang nila ngayon, Sen. Ang sinasabi nila, kayo po ang illegal at bogus hearing daw po yung nangyari kahapon. Bogus. Hindi, ang katotohanan dyan ang dapat na manaig. Yun ang tandaan At pala alam natin. ko, Jen, alam mo rin ito, sapagkat ito'y napasulat dyan eh. Ay, opo naman. Oo. Di ba? Oo. Ang sabi sa John 8:32. Oo. Yan. Itagalog mo ito, Jen, ha? Opo. Juan, ano po? Jan? John 8:32. Yan. Juan 8:32. Tagalog ba yung 8:32 ikaw naman? Hindi kasi mas maganda pa pag ganda ng Sen. Spanish yun eh. Opo. Oo. Gusto ko Tagalog. Juan, John 8:32. walo, hindi akma Sen. Parang Hindi nga Tagalog mo. Walo, tatlong Hindi isa. ganun ang hindi ganun ang pagbasa nun eh. Oho. Oh. Kapitulo 8, Sabi, talatang 8. versikulo Hindi 32. versikulo ang tawag dun eh. Basta yun ang ibig ko Opo, sabihin. opo. Sige na. Kailangan malinaw lang ito. Oho. Then you will know the truth, sabi niya. Yan. Oho. And the truth will set you free. Yung. O, Tagalog. O, palakpakan nun natin. Talagang dito sa usapan na to, doon lang tayo sa katotohanan. At kapag nalaman mo ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Di ba? Tama po ba? The At truth ngayon, sabi niya, Oh. at malalaman mo ang katotohanan. at malalaman mo ang katotohanan Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. magpapalaya sa iyo. Oo. Bakit ka palalayain ng katotohanan? Malalaman mo ngayon talaga kung sino ang dapat managot Oho. sa pinakamalaki, pinakamaanumalyang pagnanakaw sa salapi ng bayan. Alam po ninyo, hindi namin alam kung paano i-describe ito eh. Siguro ito po ang pagnanakaw na po pwedeng maisulat sa Guinness Book of World Records. Oho. Bakit po? Kasi po ang magnanakaw dito, hindi katulad ng karaniwang magnanakaw na nagtatakip ng muka o gumagamit ng iba't ibang kaparaanan para yung kanyang pagkakakilanlan Hindi makikilala siya. ay no? hindi. Oh. May tatago Mabunyag. niya. Opo, oo. At kung minsan gumagamit sila ng kadiliman, lahat. Oho. Madulas sila, gagamit ng ibang kaparaanan. Pero, itong mga nagnakaw po ito, sa tanghaling tapat po nila ginawa. At hindi po itinago ang kanilang mga muka. Sa At ang tanghaling kasuotan tapat. po nila ay mga pambansang kasuotan. Mga nakabarong pa, no? Oho. At tinatawag po silang mga honorables. Yun. Pero imbes na pagsilbihan po yung bayan, na sihumpa sila na silang magsisilbi sa taong bayan, ang taong bayan po ang ninakawan. Yun po yung description ng isang pagnanakaw na talagang qualified sa Guinness Book of World Records. Oho. Hindi po ba dapat ang katotohanan sa likod niyan ay mabunyag? Yes po. Bakit po nila pinipilit na takpan ang katotohanan? Kahit sa anong kaparaanan, ilulugso yung tunay na leadership ng Senado para sa ganun makuha nila ang poder para yung pagtatakip na yun ay manatili at maibaon po yung katotohanan habang buhay. Oho. Yan po. Kaya pala tamang-tama yung sinabi yung talata na yun, sir, no? At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Para malaman na ng Juan taong bayan. 8:32. So, meron pang isa dyan eh. Ba? Oho. Napasulat ito kasi inimbita namin ang former speaker ng House of Representatives. Oh. Wala po. Sumagot ang House leadership. Kasi pangkaraniwan, ang imbitasyon ay ibinibigay sa leadership ng House. As a Speaker of the House. Oo, Yun ba yun?
sumagot yung Secretary General, siyempre sa kapahintulutan ng Speaker ng House of Representatives. Opo. At ang sinabi nila ay tayo po ay napapailalim sa isang interparliamentary courtesy. Hindi po namin pwedeng dinidecline po namin ang imbitasyon niyo At tinatanggihan pa rin nila. dahil yan po namang mga bagay na inyong pag-uusapan dyan ay yung iba po ay tinatalakay na po sa mga piling ahensya ng ating pamahalaan kagaya ng ombudsman at kung gano'n-ganyan. Sumagot din palang office, no? Sa mga tweet, ayaw nilang ibigay Opo. ang pahintulot na makadalo yung iniimbita namin. Oho. Kasi kasama rin din ng ombudsman at saka yung Opo. Representante po ng DOJ, di ba? Marami po kayo. ombudsman o representative, Opo. yun naman DPW at secretary or representative. Yun naman, Opo. Pati DBM. wala naman secretary silang at sinabi, representative. basta na hindi na lang sila dumating. Ang sinasabi ko lang na nag-decline ay yung House of Representatives dahil nga doon sa ganong Oho. sa ganong kadahilanan. Ang masasabi ko lang, nung una kasi, ganun din ang ginawa nila nung panahon na ang chairman ay si Ping Lacson dahil daw meron ng ICI noon na nabuog naman. Ganun din ang bali pangangatwiran na ginawa. Opo. Eh sabi ko naman, paano hindi natin iimbitahan sa sarili ko lang namang ano ito? Yung sulat kasi diyan hindi naman naka-address sa akin. Naka-address sa chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano. Okay, opo. Pero kung ako si Senator Pia, ang isasagot ko lang ay sana ganun din ang isagot niya, Jen. Oho. Na yun pong interparliamentary courtesy. Yun po ay courtesy na namamagitan sa panig lang nating mga mambabatas. Oho. Sa mga senador at mga congressmen Yes po. or congresswomen. Kapwa ninyo mababatas. Tayo lang ang saklaw noong Nung kortesiya na yon. Oho. pero ang pinag-uusapan natin ay higit na po sa atin eh. Labas na po sa interest ng dalawang chambers eh. Ng dalawang kapulungan. Ang pinag-uusapan na po natin ang pinakamalaking pagnanakaw na nagawa sa kasaysayan ng ating republika. Oho. Ang pinag-uusapan na po natin interest ng mamamayan. Bakit po kung kayo po ba'y dumating sa imbitasyon namin? Ang ibig ba sabihin, hindi namin kayo ginalang? Oh. Mas lalo nga kayo magiging bida sa amin eh. Oho. Kasi yung imbitasyon namin, kahit hindi na kayo pinayagan halimbawa ng leadership ng House of Representatives, Eh, pinaunlakan pa rin nila. pero nagpaunlak po kayo, Oho. sa akin palagay, mas bida kayo kaysa noon eh. Ay, tama naman. Kumbaga, handa ko Kaya ang harapin. tanong ko, Jen, Oho. tanong ko rin sa lahat, lalo na sa kanila, ang tanong ko doon sa grupo ng Bendalo, hindi ba paggalang ang pag-imbita sa kanila? Oho. Kung dumating ba siya, nawalan ba siya ng karangalan? Oho. Binastos ba namin siya kung dumating? Tatanungin ka lang eh. Kaugnay ng pagnanais ng taong bayan na makita ang kaganapan ng lahat ng ito. Oho. At katapos-tapusan, mapanagot lahat ang dapat managot dito. Yun lang imbitasyon sa di paggalang mo eh. Imbitasyon di mas maayos na pag-iimbita. Di Kaya- paggalang, pagrespeto nga po. Ibig mo bang sabihin, gagamitin mo yung kortesiya na isang pananggalang Oho. laban sa interes ng mamamayan na naghahanap na ng katotohanan? Diyan, ang root word natin ngayon, ang pinaka-importanting salita ngayon, katotohanan. Katotohanan. Magiging sagwil ba yung kortesiya na yan para yung katotohanan ay matakpan? Sa aking palagay, Jen, hindi. Walang katwiran na i-recognize mo yung interparliamentary courtesy sapagkat ang nangingibabaw dito yung interes ng mamamayan at ang iyong bansa. Oho. To, anong napasulat yan? Anong napasulat? Hindi ka dumating. Oho. Meron katapat din eh. Ba? Oho. Ano O po ito, mahirapan ka rito. yan? Ano po yan? Kawikaan Ba? 28:1. Oh, Kawikaan 8:21. mali ako doon ha. Proverbs pala. Tinagalog ko kagad eh. Proverbs 28:1. Yan, oh. Tagalog.
Kawikaan 8:21. 28. 28:8 na. Oh. Ba't ang hina mo sa Tagalog din? Kawikaan, Mas madali. 28:1. Uno. Isa. Isa. Proverbs 28:1. Ano sinasabi? Opo. Evil people run even though no one is chasing them. Ba? But good people are as brave as a lion. Alam mo, ito ay kinuha ko sa International Children's Bible at saka New Catholic Bible. Aha. Parehong-pareho. Ulitin ko, evil people run even though no one is chasing them. But good people are as brave as a lion. Yan. Oh. Translate, Tagalog, Tumatakbo ang masama. hindi ganun din. Ang gusto ba pati ibilo ba? Ulitin ko. Evil people run even though no one is chasing them. Ang mga masasamang tao ay tumatakbo kahit wala naman tumutugis sa kanila. Yo! Yan. Palakpakan na. Magaling talaga pagdating sa wikang Pilipino itong Senator Opo. Marcoleta. Pero ang mabubuting tao ay umuungol, ay kasing tapang ng isang leon. Yan. Humaharap na kasing tapang ng leon. Opo. Oh, ito pa. Ginamit ko naman yung New International Reader's Version. Pareho rin. Jen. Oho. Sinners run away even when no one is chasing them. Yo! Oho. But those who do what is right are as bold as a lion. Yan. O yan. Talagang tumatakbo yung masama, no? Kahit walang Diba? humahabol talaga sa kanila. Umiiwas talaga. Opo. Paiwas talaga. Oho. Isip-isipin mo, wala namang umahabol sa'yo, takbo ka ng takbo. Samantalang yung walang kasalanan, Eh, parang leon talaga hinaharap yan, Sen. No? Uunang talaga, tapang no? Mabigat. Mabigat talaga. Eh, ang kasi yung matatapang siya, nasabi nila eh. Di ba? Meron nagpadala sa akin dito. Oh. Yung daw mga nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Ang harap. hindi sa akin yan. Alam ko kung kanino referensya. Huwag mong gagamitin yan. Hindi sa akin yan. Oh, sige. Oh, sige. Magkakasala ka dyan pag ginamit mo yan. Hindi na, alisin na natin Alam yan. natin ang lugar natin dito sa daigdig. Yan, opo. Oo. Ang gusto kong puntahan ngayon, Sen, sabi nila, hindi, kami ang kinikilala ng Malacanang eh. Kami Ay, wala tayong ang magagawa. kinikilala ng Malacanang na... Hindi nga natin, di natin naiintindihan. Di ka nakapokus, PH, oh. Mabigat. Eh, ang kasi yung matatapang siya, nasabi nila eh. Di ba? Meron nagpadala sa akin dito. Oh. Yung daw mga nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Ang harap. Hindi sa akin yan. Alam ko kung kanino referensya. Huwag mong gagamitin yan. Hindi sa akin yan. Oh, sige. Oh, sige. Magkakasala ka dyan pag ginamit mo yan. Hindi na, alisin na natin Alam yan. natin ang lugar natin dito sa daigdig. Yan, opo. Yan. Ang gusto kong puntahan ngayon, Sen, sabi nila, Di ko nakuha yun. Nakuha nyo ba yun? Di ko nakuha yun. Ang hina mo, PH. Di kami ang nakuha. kinikilala ng Malacanang eh. Kami Ay, wala tayong ang magagawa. kinikilala ng Malacanang na legal. Ang pagkilala sa haligang batasan dapat kumilala sa'yo. Hindi dapat kung sino-sino lang. Sa haligang batas, ang pinakamataas na batayan ng lahat ng gagawin natin sa Senado. Opo. Kahit kinilala ka pa ni Vladimir Putin o kung sino mang presidente, kahit kinilala ka pa Oho. ng pinakadakilang tao sa daigdig, wala akong pakialam doon. Ang sinasabi natin na saligang batas, ang magbibigay sa iyo ng authority, ng legitimacy, Opo. ng legality ng lahat ng gagawin mo. Hindi ng kung sino-sino pa. Kasi merong isang nagsabi, nag-analyze kapag ikaw niya kinilala ng Malacanang, hindi na ang hulugan yan. Lahat ng sangay ng gobyerno ang kumikilala sa kanya, pati ang mga law enforcement agencies. Susunod Sa mga panig bagay-bagay nila, na ito. pero sa Senate, hindi ganun eh. Oho. Sinabi pa nga nila na nung sabihin ko na ito lang naman ang takeover na walang basbas ang Malacanang eh. Nako, nag-react tuloy Medyo siya. nag-react ang Malacanang. Sabi niya, I will laugh at your face. Kayo naman po. Alam naman ninyo ito eh. Oho. Alam na ninyo ito. Since kopong-kopong po, hindi po pwedeng malagay ka na Senate President kung walang basbas ang Malacanang. Totoo. Oho. Wala sa kasaysayan talaga ng bansa yun, Sen. Ako po ay nagtagal sa House of Representatives. 18 taon ako ron.
Sa palagay ko, yung tagal ko naman yun dyan, kahit papaano, I have gained the right Yes and po. the experience to say this. Wala na pong wala na takipan po. Kahit sino pong presidente, nangangarap lahat, mapa-speaker, ma-senate president, talaga pong kailangan ninyo yun. Aha. Hindi dahil sa kung ano pa mang bagay. Kailangan makapag-umpisa kayo na suportado kayo ng dalawang leader ng dalawang kapulungan ng legislature. Bakit? Meron po kayong tungkulin din na kailangan tulungan kayo ng dalawang ito. Aha. Dito pa kahit sa anumang bagay, kailangan po ninyo 'yon. Kaya wag po kayong magbabalat sibuyas na sasabihin niyo na hindi totoo 'yung sinasabi ko. Aha. Kaya nga po kami nagkakaganito Sa aming pag-aakala lamang na makapaggawa kami ng isang bagay na magtutuwid sa lahat ng pagkakamali, ang katotohanan ay lumitaw. Opo. Hindi po ba bago ko pinasimulan ang Blue Ribbon Committee ay nagpunta ako sa Malacanang at nakausap po kayo. Tanda ko pa po ang encouraging words na sinabi nyo sa akin. At ang sinabi ninyo, sana ay magtagumpay ka at inyo pa pong sinabihan yung Secretary Jojo Cadiz. Eileen Masukat Eli Masukat, oh. na bigyan mo siya ng ating USB na kanyang pagsisimulan. Oho. Okay. Ganun po nangyari. Kaya tinupad ko naman po yung mandato hanggang ako po ay matanggal. Yun. At saka, yun naman ang Pero dyan, dapat mag-shift na tayo sa iba. Binabanatan ako ng mga media. ganun ho ba? So sa kanilang pagtatakip sa katotohanan, yung sinabi ko ng marami sa inyo ay bayaran, binubugbog nila ako ngayon. Ito ang ginagamit nila, imbes na pagtakpa, imbes na yung katwiran ay lumitaw, ginagamit nilang pagtatakip ito. Opo. Basahin mo ngayon yung dalawang malalapad na dyaryo dyan. Ang tanging ginawa nila, yung litrato ng session hall na nandun nakaupo, yung 18 Marines, yun lang, nilitrato lang. Pero yung sinabi ng lahat ng mga nandoon na mga Marines at saka mga sundalo, kahit isa walang... No. Yun po ba ay hindi pagtatakip ng katotohanan? Tingnan mo yung dalawang dyaryo ngayon. Yun ang headline, yung litrato lang. Wala nang iba. Ang kanilang ipinagdiwang ngayon ay yung sinasabi ng ibang dating mga Senate President, Franklin Drilon, Coco Pimentel, na yung 12 sa Abilino versus Cuenco ay ganito at ganyan. Actually, sana ito mga tatanong ko sana sa inyo, Sen, ano ha? Pero nabanggit nyo na rin po Hindi, naman. hindi po akong original na nagsabi ng marami sa inyo ay nababayaran. Gusto kong ipakita. Opo. Pwede mo masinag na ganito na... pwede nyo bang ipasinag para makita ang librong ito? Ano ang title ng librong ito na hawak ko? Ayan. Babasahin ko dyan, ha? News for Sale. The Corruption and Commercialization of Philippine Media. Hindi po ako nagsulat nito. Ang nagsulat po nito mismo ay kasama ninyo Ayoko na po magbanggit ng mga pangalan. Babanggitin ko na lang po ang ilan sa mga sinabi nila para lang, ito po, Malu Mangahas, then PPC Executive Director, said in a report to Press Council members that Manila Times reporters said they believe that up to 90% of their colleagues were open to accepting money given by their sources. The practices, this reporter said, was most prevalent among tabloid correspondents who are among the poorest paid in the profession. Reporters cited the following reasons for accepting bribes: the system itself, their having gotten used to it, peer pressure, and acculturation, a lack of understanding of journalism and journalism ethics, and the need for cash. When asked about specific cases of media corruption, they know about reporters recited a litany of sins. Reporters receiving monthly retainers from 5,000 to 10,000 pesos. 2004 edition lang po ito, ha? Finance foreign trips, night outs in pubs, sauna baths and restaurants, contract brokered by corporation with promised commissions in exchange. 5 to 6 figure sums paid for various services, even 1 million pesos fee, good for 2 years for a group of reporters tasked to set up a consultancy agency by their sources. Napakarami pong gusto kong basahin dito. Hindi po ako nagpasimula nito.
Corruption is damaging the media's credibility and undermining their potential as an information source and as a tool for strengthening Philippine democracy. The excesses committed by corrupt journalists have eroded the goodwill that the media should otherwise be enjoying because their role in chronicling and making sense of important events in the nation's turbulent history. Instead, corruption is fanning popular skepticism and cynicism about journalism. Many citizens now think that media are grasping and greedy lot, corrupt as the politicians they report about. Ang dami nito, Jen. So, hindi po ako nagpasimula nito. Ngayon po ay makikita natin ang manifestation as ebidensya. Kagaya na binanggit ko kanina, Opo. habang kami nagsesesyon kahapon, binanggit ni Alan Peter, Senate President, ang iba't ibang mga banners ng mga periodiko, iba't iba, pero hindi man lang sinabi nila na si Alan Peter Cayetano ay siya pa rin ang nananatiling Senate President. Aha. Ang ibinubunyag nila ay yung takeover nila. Na base na rin do sa ginagawang pagsusuporta ng mga kapanalig nilang mga judges, mga ex-magistrate ng Korte Suprema. Opo. Mga ex-Senate President. Pati yung Integrated Bar of the Philippines. Ay, pa nga pala. Saan, no? Alam mo dyan, kabilang ako dyan kasi Lahat pagka-abogado, member ng IBP. pagka ikaw abogado at napasa ka sa bar, automatic kasi member ka Member ng ng Integrated IBP. Bar. Alam mo, dapat siguro ay isang araw, ito ay ma-review ng Korte Suprema kung tama pa ito eh. Oho. Kasi mandatory kaming member niyan. Kung ako dyan, meron lang power na sabihin ko sa Korte Suprema na pwede bang tumiwalag na ako dyan, titiwalag ako dyan eh. Aha. Bakit? Gagawa sila ng posisyon without even getting the feedback from their members. Oo nga. Siguro yung Pangulo ng IBP ngayon o kaya yung kanyang Board of Directors lang ang nag-usap-usap, 3 o 4 sa kanila. Pagkatapos, tatangkain nilang sabihin, ito yung posisyon ng entire IBP. Yun na nga po. Integrated Bar of the Philippines. Kasi nakalagay-lagay, National President, IBP, para bang yun ang paninindigan ng lahat ng abogado? Hindi totoo yun, Jen. Oho. Kailanman hindi magiging paninindigan. Sabi ko nga sa iyo, kahit na mga bar plankers, alam nila na yung Abilino versus Cuenco, hindi aplikable. Oho. Ang doktrinang natanghal dyan, the doctrine that was established in Abilino versus Cuenco, is that any member of the Senate who is outside the Philippines is already outside the coercive jurisdiction of the Senate. Oho. Alam mo kahit sa LGU, Jen, sa mga abogadong nakikinig po, tingnan po ninyo yung La Carlota cases. Pati yung kaso. Oho. Pati yung kaso ng Zamora versus Okay. Caballero. Sinasabi dyan, kapag kayo'y wala sa Pilipinas, ito LGU na lang ito dyan. Local government Wala po. kayo sa Pilipinas, you are outside the coercive jurisdiction of the Sandigan Bayan or provincial, Provincial Board yung, Office. panlalawigan. Pamahalaan panlalawigan. Opo. O kahit na barangay council. Yan po yung doktrina ng in-establish ng Korte Suprema. Aha. Pag wala kayo sa bansa, you are outside the coercive jurisdiction or order of either the Senate or the respective local government council. Oho. So yun lamang po yung doktrina. Wala pong sinasabi na kung 12 ay po pwedeng maging basihan ng quorum. No. Wala po sinasabi. Ang saligang batas po ang final arbiter. At sa Senado naman po, ang tuntunin ay siya po ang dapat na masunod. Yun. Baka nandiyan yung ating para Direk, makadiscuss sige nga po. Direk, Direk, ibigay mo nga ihabol yan. natin. Ilang minuto? 5, ayan. Sen. O yan, ikaw nagbasa doon sa party ng Verde, Jen. Tingnan mo nga. Palakihin mo nga yan. Paki-zoom in mo nga yung with 12 senators presented. Yung naka-Verde. Opo. Pwede ba i-zoom yun? Business obsession. Hindi, may naka-Verde, di ba? Kaya po, paki-zoom mo nga, Direk. Naka-highlight. Para na sa ganun ay mabasa natin. Parehas kami malaki. Naka-highlight na kulay green. Naka-highlight na kulay green. Yan. Para na sa ganun ay may share natin. Oh, tapos ibaba ng Taas mong konti. Para Taas mabasa ng natin. konti. Oh. Oh. Sige pa. Konti pa, sir. Wala, Yan. dahan-dahan. Oh, di ba? Nasa Verde. Di- Oh. yan. Explaining that of
Hindi yung nasa Verde lang ngayon, oh, yung Ito, with the, mag-umpisa ka sa with. Ayan, yan na nga po. With okay. 12 senators present, the chair declared the presence of a quorum. Oh. Kasi ginagamit nila yan, dal 12 eh. Oh. Tuloy mo. Explaining that of the total membership of 24 senators, 4 senators were out of the country and therefore were not counted in the determination of a quorum. Okay. Oh, so, Oh, apat ang wala, 24 minus 4, 20 na lang. 20, yes po. So, ano yung quorum? 11? 11 po. O kaya yung 12 pwede na. Sobra pa po So, sa amin. alam nila yan eh. Oho. Ibig ko sabihin, ang doctrinal issue dito, pag wala ka sa bansa, Hindi ka kasama sa hindi ka bilang. kasali. Opo. Oh. Pagkatapos, hindi nila alam yung special session na tinawag ni Pangulong Duterte nung nagkaroon ng COVID-19 Opo. na sinasabi ron 12 din ang ano eh. Ito yung binabanggit nila eh. Oho. 12 din. Pakita mo yung isa ngayon, yung naunang binigay ko sa iyo direct. Para lang makita. Yan. Ayan yan, Jen. Roll call. O, doon sa roll call, ang nandun lang 12, sabi niya. Oho. Makikita mo yung 12 ang mga pangalan dyan, ano? Yes po. With 12 senators present, sabi niya sa baba, The chair- declared the presence of a quorum. So, 12 na naman, ano? Yes po, oo. Ginagamit nila yan. Senators Angara, itaas mo. Ayan. Oh, Senators Angara, Binay, De La Rosa, Drilon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, Villanueva, Villar, and Subiri were unable to physically attend the session. Okay. Opo. Okay? So bakit nila ginawang with 12 senators? Kasi, Jen, hindi nila sinasabi, 8 dyan sa mga binanggit ko, nag-phone pats. Nag-phone patch. Oh, so 8 plus 12, Oho. 20 na naman. Oho. Oh, ano yung quorum? Di 11. O kaya 12, tama na. So, obra pa ng isa. Yan po yung ano, yan ang hindi nila po sinasabi sa inyo. Diyan po sa 11 na wala, yung 8 po ay nakapag-participate by way of phone pats. Kasi nga po, meron pong COVID-19 noon, kaya pinayagan yan. Yeah. Wala pang teleconferencing noon eh. Yes po. Phone patch lang ng So time sa na yun. phone pats po, yung 8. Oho. Hindi ko lang po madistinggi kung sino sa 8 ang nakagawa ng paraan para sa gano'y makiayon doon sa agenda tinatalakay ng 12. Pero yun natasan mayroon daw hindi pangkaraniwang pangyari kasi nga COVID. nung Kaya time nga, na. Oho. pero kahit na papano, yung 8, kahit na phone pats, ay pinayagan. Ay kinilala. Kahit physically, wala sila dyan. Oho. Yan po yung hindi nila masyadong ipinapaliwanag. Sa mga tweet, mabigat talagang pananagutan na 13 talaga. Opo. Ang circumstansya lamang na pwedeng magbago yung 13, alam na natin, wala. Sa bansa. Wala sa bansa. Yung iba naman, true phone pats nakahabol. Oho. So hindi magbabago yung 13. Immutable yun. Oho. It's an immutable rule. Yung quorum ay palaging 13. Labas sa 13, lahat ng gagawin mo, walang quorum. legitimacy, walang legality, Oho. walang regularity. Nako. Pero paano, ano mangyayari sa Lunes, Sen? Kasi na-expect Hindi ko naman na. ako manghuhula. Bakit mo ko tatawagin? Hindi, pero sabihin, ano magiging larawan sa Monday kasi Sana man lang. patatawag din daw yung 18 eh. Ako hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero ako, ang ano ko na lang, ang pag-asa ko na lang. Opo. Sana yung wala sa katwiran, aminin na nila. Sana maayos namin sa isang paraan na aminin nila kung ano talaga yung nasa batas. Oho. Kung ano talaga ang nasa saligang batas. Kung ano yung nasa tuntunin mismo ng Senado. Madali naman, kagaya ng pinaliwanag ko sa iyo, wag na nilang gamitin yung mga jurisprudence ng pamali. Kahit na bar flankers dyan, tatawanan sila. Oho. Lalo naman, yung nagkukunwang merong legal background. Lalong-lalo naman yung nagsasabi na let us bend the law. Oho. Pero, Sen, ang epekto nito, siguro kung tanong ko na lang, Wala nang time, ano? Yun na nga po, gusto ko sanang itanong sa inyo bago tayo magtapos paano matatapos ito, Sen, sa kapakanan ng taong bayan? May... Ako gusto kong matapos ng maayos. Oho. Hindi ko alam sila kung gusto na rin matapos ng ganun. Oho.
mukhang malaki na epekto nito sa buong bansa. Sen, ha? Aminin mo natin o hindi, mabigat po ito nangyayari Sana ngayon. naiintindihan nila yung sinasabi mo. Oo. Sana yung tanong mo na yan ay naririnig nila. Oo. At sana maisip nila sa kanilang puso na mali sila at pumayag silang ayusin namin sa pamamagitan ng mga batas, sa panig mismo ng saligang batas. Ayun, yung mga umiiral na batas. O paano, eksaktong alas 6 po ng hapon yung mga pagbati po niyo, next time na. Pasensya na kayo, no? Pero umaasa naman kami, naging kapakipakinabang po ang inyong panonood sa amin. Kung hindi man namin kayo nabati, wag na po kayo magdamdam. Sen, salamat po ng marami. Lalo naman akong nagpapasalamat sa kanilang lahat dyan at Opo. nagkaroon tayo ng pagkakataon na talakayin kahit medyo mahirap. Sana man lang yung mahirap na Naiintindihan. mahirap ay Kasi naintindihan ng napakahusay ng ating mga kababayan. Napakaganda ng pagpapaliwanag. Doon pa lang sa intro natin eh. Tapos na usapan, uwian na, di ba? Intro pa lang uwian na ho. Wala nang maraming tsetseburetsi. Kaya tayo ho dito, ika nga yung pinaka malaman sa sasabihin ni Sendante. Hindi ko na kayo paghihintay. Kung umabot kayo sa bahagi ng video natin na to, maraming salamat. Pero doon pa lang sa una, malalaman nyo na kung ano yung tatalakay. Di ba? Alam ko yung iba dyan magmamadali. Hindi sila mapirmi sa isang video. Kailangan kakaumpisa, mga may ADHD ba kayo? So, Lois, maraming salamat sa pag-support sa picture. Mapirmi kayo sa isang video. Intindihin, i-share, talagang ika nga dapat bawat isang Pilipino lahat na sinasabi ng mga ika nga nagsasabi ng katotohanan ngayong mga panahon. Yun dapat ang ating pag-usapan at yan ang dapat natin sinishare sa mundo ng social media. So guys, salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Maraming salamat dito kay Senator Rodante Marcoleta. Grabe, talagang solid ho. Mahal natin Pilipinas.